Kabanata 431. Napangiti ng awkward si Lucy. Hindi. Nabigla lang ako nang makitang ang daming matandang kaklase ng biglaan. Sige, dahil nandito na ang lahat, pasok na tayo. Medyo matagal na rin akong hindi nagsasaya. Magsaya at uminom pa tayo mamayang gabi. Inihayag ni Timothy at tinipon ang lahat. Oo, pumasok na tayo. Tumango si Matthew at pumayag. Pumasok sila sa bar. Magandang gabi po. Anong klaseng kwarto ang gusto nyo? Mayroon kaming karaniwang silid at VIP room. Pagkapasok nila, may dumating na server at nagtanong. Sasabihin na sana ni Queen na kunin nila ang standard room. Gayunpaman, nasa harapan si Lucy at sanay na siya sa kanyang marangyang pamumuhay kaya't sinabi niyang, gusto namin ang pinakamataas na silid ng VIP. Sumimangot sina Timothy at Queen. Ang pinakamababang paggasta ng pinakamataas na silid ng VIP ay $15,000. Bagamat ang bar na ito ay isang sapat na laki ng bar, ang pinakamataas na VIP room ay ang pinakamagandang kwarto doon. Ang paggastos ay hindi nila kayang bayaran. Pagdating nila kay Easton, hindi sila natakot dahil si Easton ang magbabayad ng bill. Sayang naman, sina Timothy at Queen ang magbabayad ngayong gabi at iba ang sitwasyon. Lumabas ito sa bibig ni Lucy dahil nasanay na siya sa dati niyang pamumuhay. Napagtanto na lang niya noon na hindi sila ni Easton ang magbabayad ngayong gabi. Agad naman siyang ngumiti ng nahihiya. Sus, nagbibiro lang ako. Timothy, anong kwarto ang dapat nating makuha? Naramdaman ni Cain ang kahihiyan at tumawa. Kukunin namin ang pinakamataas na VIP room. Huwag kang mag-alala. I'm really happy you guys are willing to come out to meet me pagbalik ko dito. Ako na ang bahala sa bill ngayong gabi. Ano, hindi maganda yun. Kung tutusin, natuwa si Timothy nang marinig yun. Gayunpaman, nagpanggap siya na ito ay hindi nararapat. Pero nasabi ko na sa akin ito ngayong gabi. Halika na. Magkaklase na tayo at huwag na nating pakialaman. Pwede mo naman akong i-treat next time. Si Cain ay kumilos ng napakamapagbigay sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay. Saka maraming salamat. Napangiti si Timothy. Tara na, dalhin mo kami sa kataas-taasang silid. Dahil si Lucy ang pumili nito, siguradong maganda ito, pambabala ni Cain. Napangiti si Lucy, ito ang pinakamagandang kwarto sa bar na ito. Pero medyo mahal. Ang pinakamababang paggasta ay $15,000. Umorder na lang tayo ng bagay na nakakatugon sa minimum na paggastos. Sus, $15,000 na minimum na paggasta. Parang taunang sweldo ko yan. Nagulat si Walter sa narinig. Bilang isang middle class na manggagawa, hindi niya naisip na posibleng gumastos ng ganoon kalaking pera sa loob lamang ng isang gabi. Hoy, Walter, hindi ka ba programmer? Naaalala ko na mayroon kang mahusay na mga kasanayan sa programming. Kumikita ka pa rin ba ng ilang $1,000 kada buwan pagkatapos magtrabaho ng napakaraming taon? Hindi ba masyadong maliit? Sa palagay ko dapat kang maghanap ng mas mahusay na pagkakataon. Masyadong maliit ang binabayaran ng kumpanya mo. Narinig iyon ni Hannah at nagpahayag ng kanyang opinyon, look at me. Sales lang ako pero mas malaki ang kinikita ko kada taon. Ikaw ay isang may sapat na kakayahan na tao at ikaw ay kumikita ng hindi sapat. Nakaramdam ng hiya si Walter. Wala akong choice. Alam kong masyadong maliit ang binabayaran sa akin ng kumpanya ko at alam kong makakakuha ako ng mas magandang alok kung maghahanap ako ng mas magandang pagkakataon. Ngunit hindi ako nangangahas na huminto sa gusto ko. Wala akong ipon. Mayroon akong isang mortgage na binabayaran at isang pamilya upang pakainin. Hindi ako pinapayagang kumilos ayon sa gusto ko. Hindi ako makakapaglagay ng pagkain sa mesa kung ako ay huminto at hindi makahanap ng trabaho. Napangiti si Sofia, masyado kang maagang nagpakasal. Naalala kong pinakasalan mo ang asawa mo pagka-graduate natin. Iyan ang naging dahilan ng gulo mo ngayon. Kung naghintay ka pa ng ilang sandali bago ka nagpakasal at nag-ipon ng higit pa, mas magiging maganda ito. Napangiti ng walang magawa si Walter. Pinipilit ako ng mga magulang ko na makipag-blind date pagka-graduate ko.
Hindi ko rin ginustong magpakasal ng ganoon kaaga. Pero nahulog ang loob ko sa babaeng ka-blind date at naramdaman niya rin ang nararamdaman ko. Hindi siya mataas ang pinag-aralan pero napakasipag niya. Kaya naman agad akong nagpakasal, at ngayon tatay na ako. Natural, masasabi ni Severin na mahirap ang pamumuhay ni Walter. Sa kanilang lahat, siya ang mas maliit kita sa kanila. Kaya, nagsimulang magsalita ang iba tungkol sa sitwasyon ni Walter. Ngumiti si Severin at sinabing, okay lang. Walter, magtatanong ako sa paligid kung may trabaho na babagay sa iyo. Irerekomenda ko sila sa iyo kung mayroon. Talaga, haha, salamat ng maaga. Tawa ng tawa si Walter nang matanggap niya ang kabaitan ni Severin. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa kwarto. Pagkaupo nila, nag-announce si Cain, "Hey, guys! Ako na ang bahala sa bill ngayong gabi. Umorder kayo ng kahit anong gusto niyong inumin at kainin. Huwag kayong mahiya. Ito ay isang piraso ng cake lamang sa akin." Ipinakita niya ang kanyang pagmamalaki sa kanyang mga salita. Obviously, hindi siya masyadong maganda at iba ang paraan ng pagsasalita niya kumpara kanina. Hindi mapakali si Severin sa pakikitungo sa kanya. Ang gusto lang niya ay pumunta sandali at uminom ng kaunti bago siya aalis. Kung papayag ang iba, naisipan niyang umalis na. Sa kabila ng sinabi ni Cain, lahat ay naging banayad at hindi masyadong nagutos. Sa kabuuan, ang bayarin ay humigit kumulang mahigit $15,000. Hindi alam ni Cain kung ano ang nangyari sa pagitan nina Severin at Lucy. Pagkatapos ng ilang baso, nagtanong siya, "Oy, Severin, kamusta ka na? Saan ka nagtatrabaho?" Hindi niya alam ang sitwasyon ngayon ni Severin at hindi rin niya nakitang nagmamaneho si Severin papunta sa bar. Naisip niya, si Severin ay nagtatrabaho sa isang kumpanya tulad ng iba pagkatapos ng graduation. Lalo na't alam niyang walang matibay na background ng pamilya si Severin at galing sa mahirap na pamilya si Severin. Ang pinakamagandang magagawa ni Severin ay humanap ng magandang trabaho pagkatapos ng graduation. Ngumiti ng mahina si Severin at ininom ang red wine bago sumagot, "Now. Hindi ako nagtatrabaho." "Hindi ka nagtatrabaho." Natigilan si Cain. Tiningnan niya ang suot ni Severin at sinabing, "Ang mahal ng damit mo. Kakayanin mo bang bilhin ito kung hindi ka nagtatrabaho?" Maya-maya'y tumingin siya kay Lucy na nakaupo sa tabi niya, at sinabing, "Ang swerte mo na kasama mo si Lucy. Mas mabuting huwag mo siyang pahirapan kasama ka. Lahat ay naiinggit na mayroon kang napakagandang asawa." Ngumisi si Severin matapos makinig. Ayoko ng ganyang swerte, at ilang taon na kaming naghiwalay." Naningkit ang mga mata ni Cain, "Talaga? Naghiwalay kayong dalawa. Huwag kang magsinungaling sa akin, Severin. Kung ayaw mo sa kanya, hahabulin ko siya. Wala akong kinalaman dyan. Estranghero na kaming dalawa ngayon." Sumulyap si Severin kay Lucy at ngumisi. Galit na galit si Lucy kaya napangiwi siya at natapos pataas ang baso ng red wine ng sabay-sabay. Sinabi niya, "Severin, kailangan mo bang maging malupit? Sinabi ko na sa iyo na nagkamali ako sa pagpili kay Easton kaysa sa iyo. Sana magkabalikan tayo." Sabi ni Severin, "Imposible yan. Namatay ang puso ko noong gabing bumalik ako. Nakalimutan mo na ba ang ekspresyong ipinakita mo sa akin? Kung paano mo ako tinitingnan ng may pagkasuklam at kung gaano ka ka-superior sa tingin mo." "Severin, pasensya na po, pakiusap ko. Mangyaring makipagbalikan sa akin," sagot ni Lucy. Pagkatapos noon, wala na siyang pakialam. Umupo siya sa gilid ni Severin at hinawakan ang mga kamay nito para idiin sa dibdib niya. "Severin, patawarin mo ako, pakiusap ko." Kinakabahang tumingin si Cain ngunit hindi siya umingik. Naakit ang kanyang atensyon sa mahahabang sexing legs ni Lucy. Ano bang problema ni Severin? Bakit niya tinatanggihan ang napakagandang babae? Tingnan mo ang katawang iyon at kung gaano siya kaselan. Ano man ang kanyang mga pagkakamali, karapat-dapat siyang patawarin, naisip niya. Gayunpaman, talagang isang magandang bagay kung tumanggi si Severin na patawarin si Lucy. Iyon ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon. 2 hanggang 3 taon niyang niligawan si Lucy noong nag-aaral pa sila. Bagaman, nabigo siya.
Pinili ni Lucy na makasama si Severn. Inis na inis siya nang malaman niya. Kaya naman, tuwang-tuwa siyang malaman na naghiwalay na sila. Sa wakas, dumating na ang kanyang pagkakataon. Nasusuka si Severn sa pakikipag-usap kay Lucy. Nagpatuloy siya sa pag-inom na may kalmadong mukha. Ayoko nang maulit ang sarili ko. Layuan mo na ako, at may asawa na ako. Mabuting tao siya at maganda ang pakikitungo niya sa akin. Gustuhin ko mang humanap ng babae, hinding-hindi kita isasaalang-alang. Kunin ito. Nakakatakot ang mukha ni Lucy nang marinig iyon. Severn, I don't mind being your mistress. Ipinapangako ko na hinding-hindi ako hahadlang sa relasyon ninyo ng asawa mo at hindi ko rin aawayin ang asawa mo. Gusto lang kitang makasama ulit. Pakiusap. Ngumisi si Severn. Alam niyang hindi na siya babalikan ni Lucy kung mahirap pa rin siya. Napaka walang hiyang babae. Sorry pero hindi ako interesado sa'yo. Ngumiti si Severn at tinulak si Lucy. Hindi mo na talaga ako mahal. Severn, sabihin mo sa akin ang totoo. Alam kong may nararamdaman ka pa para sa akin. Tumangging sumuko si Lucy dahil alam niyang ito na ang huling pagkakataon niya. Seryosong tingin ang ibinigay ni Severn sa kanya. Sa huling pagkakataon sasabihin ko sa iyo. Hinding-hindi na kita babalikan at hindi na kita mahal. Akala ko dati simpleng babae ka lang. Akala ko ikaw ay maghihintay para sa akin. Ngunit pagkatapos ay nalaman kong mali ako at hindi ikaw ang babaeng inakala ko. Pagkatapos noon, tumayo siya at naglakad patungo sa kinaroroonan nina Walter at Matthew para makipagpalitan ng mga numero ng telepono sa kanila. Arg! Galit na dagandong ang pinakawalan ni Lucy. Nagsalin siya ng 2 baso ng alak para sa sarili dahil sa pagkadismaya at inubos ang magkabilang baso ng magkasunod. Alam ni Cain na nakuha niya ang kanyang pagkakataon. Lumapit siya upang umupo kasama si Lucy na may hawak na alak at sinabing, Lucy, huwag kang mabalisa. Hindi ko alam kung anong nangyari sa pagitan niyo ni Severn. Pero kung sinabi niyang hindi ka na niya mahal, kahit anong sabihin o gawin mo ay hindi na magbabago ang isip niya. Huminto muna siya saglit bago nagpatuloy, tsaka, hindi ba mas maganda kung bibigyan mo ako ng pagkakataon? Ituturing kita ng buong puso. Bibilhan kita ng kahit anong gusto mo at dadalhin kita kahit saan mo gusto. Tumingin si Lucy kay Cain na may kakaibang ekspresyon. Si Cain ay isang chubby guy at hindi kasing gwapo ni Severn. Maaaring kumita siya ng malaking halaga mula sa ibang bansa at kayang magmaneho ng Ferrari ngunit sa pananaw ni Lucy, tiyak na hindi siya kasing yaman ni Severn ngayon. Ibang-iba si Severn sa dati niyang sitwasyon. Sa pahintulot ni Diane, baka isama na rin niya si Sheila. Sa panahong iyon, ang Brookbourne Mansion ay nasa ilalim din ng kontrol ni Severn. Kaya, halatang magkaiba sina Cain at Severn. Pilit nang umiti si Lucy sa kanyang mukha habang nakikipag-cheer kay Cain. Sigh, bakit hindi niya ako kayang patawarin at tanggapin? Dahil ba hindi ako maganda? Nilagay ni Cain ang kamay niya sa hita ni Lucy at tumawa. No, you're so pretty and sexy. Bakit mo iisipin na hindi? Nasa puso kita, kaya kong ibigay ang kahit anong gusto mo. Narinig ni Lucy at napangiti. Huwag kang mag-bluff. Gusto ko ng villa. Maaari mo ba akong bilhan ng isa? Haha, tumawa ng malakas si Cain sa narinig. Lucy, kung papayag ka na maging girlfriend ko, hindi lang isang villa ang bibilhin ko sa'yo. Hindi problema sa akin ang 10 villa kung iyon ang gusto mo. Nakagulat ito kay Lucy. Mas mayaman ba si Cain kaysa sa inaakala niya? Sa pagkakataong iyon, ka-text ni Severn si Diane. Maya-maya, sinabi niya kay Walter, Oy, Walter. Ang aking asawa ay ang general manager ng Shanahan Corporation. I just asked and she said naghahanap daw sila ng programmer. Kung handa kang kunin ang trabaho, handa silang bayaran ka ng $3,000 bawat buwan. Bilang karagdagan, gagantimpalaan ka rin ng kumpanya ng ilang libong taunang bonus din. Pero hindi ko alam kung willing kang tanggapin ang trabaho. $3,000 bawat buwan at taunang bonus. Natuwa si Walter sa narinig. Ang Shanahan Corporation ay isang malaking organisasyon. Nag-alok sila ng pambihirang sweldo at benepisyo sa kanilang mga empleyado.
Batay sa kanyang kalkulasyon, maaaring triple ang kanyang taunang kita kung tatanggapin niya ang trabaho. Tumango si Severin. Sabi ng asawa ko kung tatanggapin mo ang trabaho, maaari kang umalis sa kasalukuyan mong trabaho bukas at magsimulang magtrabaho kinabukasan. Oo, syempre, tatanggapin ko. Sa kasiyahan, tuwang-tuwa si Walter sa pagkakataon. Nagsalin siya ng isang baso ng alak para sa sarili nila ni Severin. Matandang kaklase, wala akong ideya kung paano ka babayaran para dito. Sabay-sabay tayong mag-toast. Haha, wala yun. Hindi naman big deal. Alam ko kung anong klaseng tao ka at anong sitwasyon mo. Tumawa si Severin at nagpatuloy sa inuman kasama si Walter. Tumingin si Hannah sa kabilang side at bumulong, "Hoy, Severin. Tumingin ka doon." Ipinatong ni Cain ang kanyang kamay sa binti ni Lucy. Sigurado ka bang hindi ka galit dyan? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 435. Tumingin si Severin at ngumiti ng mahina. Nagpapatunay lang na hindi deserve ng babaeng ito ang pagmamahal ko. Maniwala ka man o hindi. Kailangan mo lang yumaman para payagan kanyang ilagay ang kamay mo sa binti niya. Kumunot ang noo ni Hannah. Bakit naging ganito si Lucy? Napaka-materialistic niya. Sigh. Wala akong matindaan na sobrang realistic namin noong nag-aaral kami. Ngumiti si Severin. Hindi naman malaking problema. I mean mapapatawad ko siya sa pagtataksil niya sa akin. Pero hindi ko matiis o matitiis kapag nakipagtulungan siya kay Easton para ibuli ang mga magulang ko. Tumango si Hannah. Sigh. Hindi ko inaasahan na hahantong kayong dalawa sa ganito. Halika, magsaya tayo. Ngumiti ng mahina si Severin. Magkaklase tayo. Huwag mag-atubiling pumunta para hanapin ako kung kailangan mo ng anumang tulong sa hinaharap. Kung ito ay nasa loob ng aking kapangyarihan, tiyak na tutulong ako. Nagpatuloy siya sa pag-inom saglit bago nakaramdam ng pagkabagot sa pananatili doon. Bagamat wala na siyang nararamdaman para kay Lucy, nakakadiri para sa kanya na makita itong nanliligaw kay Cain. Sa pamamagitan ng paggamit ng dahilan upang pumunta sa banyo, umalis si Severin sa silid. Pumunta siya sa reception at hiniling na makita ang manager ng bar. Sino ang naghahanap sa akin? Lumapit ang manager kasama ang ilan pang mga tao. Nang makita niya si Severin, dali-dali siyang lumapit at magalang na sinabi, "Mr. Severin, andito ka pala." Ang bar na ito ay pag-aari talaga ng Draco Hall. Nauna na silang ipinaalam nina Larry at Blade na hindi nila maaaring singilin si Severin kung sakaling pumunta ito sa bar dahil si Severin ang kanilang amo. Nakangiting sabi ni Severin, "Kanina lang ako umiinom ng mga kaibigan ko. Ang room number ay 606. Sabihin sa cashier na nasa akin ang bill. Aalis na ako ngayon." "Sige, mangyaring mag-ingat. Dapat kanina mo pa ako pinaalam. Magpapadala ako ng mas maraming alak para sa iyo." Sabi ng manager na may balak na pasayahin si Severin. Natigilan si Severin at natawa. "Haha, iyan ay isang magandang ideya. Sina Matthew at Walter ang mga kaibigan ko. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na tretuhin sila noong nakaraan. Bigyan sila ng 20 bote ng alak na nagkakahalaga ng humigit kumulang $860 bawat bote. Hayaan mo silang itago ang mga alak dito kung hindi nila maubos." Umiinom pa sila. "Aalis na ako ngayon." "Oo, Mr. Severin," tumango ang manager. Bakit ang tagal ni Severin? Naipit ba siya sa toilet bowl? Nagsimulang pagtawanan ni Cain si Severin nang malaman niyang hindi na bumalik si Severin pagkaraan ng ilang sandali. Ngayon lang siya pumayag na bumili ng villa para kay Lucy at ilagay si Lucy bilang nag-iisang may-ari ng villa. Bilang karagdagan, siya ay magbabayad ng buo. Kaya, pumayag si Lucy na maging kasintahan niya. Talagang kinikilig siya doon. Ipapahayag na niya ito sa lahat kapag bumalik si Severin. Sinabi rin ni Lucy na bibigyan niya ito ng halik sa harap ng lahat para lang inisin si Severin. Natuwa si Cain at inaabangan niyang makita kung gaano kasama ang magiging itsura ng mukha ni Severin mamaya.
All this while, may sama ng loob siya kay Severin dahil si Severin ang pinili ni Lucy kaysa sa kanya noong matagal na niyang hinahabol si Lucy. Ngayong mayaman na siya at makapangyarihan, panahon na para bawiin niya ang mga bagay na nawala sa kanya. Nasasaktan si Matthew na makitang magkayakap sina Lucy at Cain. Huminto siya sa pagkanta at sinabing, "Oy, Cain, Lucy. Hindi niyo ba naisip na kayong dalawa ay lumayo na? Oo, break na sina Severin at Lucy ngayon. Pero may isip mo man lang ba ang nararamdaman niya kapag magkayakap kayong dalawa?" Sumama rin si Walter kay Matthew, "Tama. Malamang may inis siya na makita kayong dalawa na magkayakap at normal lang kung mahilig siyang lumabas para manigarilyo para hindi niya ito makita." Hindi pumayag si Lucy. Nakita niyo rin. Nakiusap ako sa kanya na magkabalikan kami. Anong ginawa niya? He refused to give me a chance. I got my head clear now. I'm only going to be with those who treats me nice. Si Cain na ang humahabol sa akin at siya na ang pinakamamahal sa akin. Kaya simula ngayon, boyfriend ko na siya. May kakaiba sa mukha ni Hannah. Mukhang tama si Severin. Gusto lang ni Lucy na makasama si Severin dahil napagtanto niyang mayaman na si Severin ngayon. Nang tanggihan siya ni Severin ay agad siyang pumayag na makasama si Cain dahil mayaman si Cain. Hindi na siya mukhang maselan at nagsisisi. Alam din ito ni na Walter at Matthew. Tinuwanan nila si Lucy. Noong una, akala talaga nila ay may bagong dahon na si Lucy at talagang gustong-gusto nilang makasama si Severin. Ilang sandali lang ay lumabas si Severin para pumayag siya na maging kasintahan ni Cain. No wonder tumanggi si Severin na makipagbalikan o abalahin pa siya. Napangiti ng awkward si Timothy. Hehe, naghahabol ba kayong dalawa sa tren? Wala kaming minamadali. Sinimulan ko siyang habulin noong nag-aaral kami at sa wakas nakuha ko na siya ngayon. Sabi ni Cain. Sa pagkakataong iyon, nakayakap siya kay Lucy. Hinalikan niya si Lucy sa pisngi at sinabing, nasa magandang babae si Lucy at hindi siya pinahalagahan ni Severin. Kaya ngayon ay may karangalan akong elayaw siya. Si Lucy ay mukhang labis na nasisiyahan. Medyo chubby lang si Cain. He's actually a nice guy. After all these years, may feelings pa rin siya sa akin. It proves that he really loves me. I hope you guys can wish us happily ever after. After that, she purposely said with a pretentious baby tone, Cain, pangako mo sa akin na bibili ka ng villa para sa akin bukas. Alam na ng lahat ang tungkol dito at sila ang saksi ko. Kailangan mong tuparin ang iyong pangako. Haha, don't worry, villa lang ito. Tutuparin ko ang pangako ko. Madali ko itong i-afford. Tawa ng tawa si Cain habang yakap-yakap si Lucy sa pamamagitan ng masayang paglalagay ng kamay sa bewang nito. Nakasimangot na ngayon lang si Queen na naaawa kay Lucy. Napagtanto niyang hindi mahal ni Lucy si Cain kundi ang villa na bibilhin ni Cain para sa kanya. Dati, naisip niyang sa wakas ay natuklasan ni Lucy na mabuting tao si Severin. Akala niya ay nagbago na si Lucy pagkatapos ng mga karanasang iyon. Ngayon napagtanto niyang tama si Timothy. Pinili ni Lucy ang pera. Gusto lang niyang makasama ang isang mayaman dahil sa pera nito. Yung mata niya sa pag-aakalang si Lucy ay lubhang nakakatakot. Maya-maya lang ay bumukas ang pinto. Pumasok ang ilang waiter na may dalang trolley na puno ng alak. Yung mahal, may kabuoang 20 bote. Naihain na namin ang lahat ng aming mga bote. Bakit ang dami ninyong dinala rito? Nagkakahalaga ito ng halos $800 bawat isa, di ba? Tumingin si Lucy at nagulat. Regular siyang customer dito at halos hindi niya masabi kung magkano ang halaga ng alak sa isang tingin lang. Napatingin si Cain sa trolley at parang nagtatampo ang mukha nito. Napadala mo ba sila sa maling silid? Hindi, sigurado kaming sa kwartong ito. Tiningnan ng waitress ang papel na hawak niya bago sumagot. This must be Severin work. In-order niya ito nang hindi nagtatanong sa atin at sa tingin ko ay nakaalis na siya pagkatapos umorder sa kanila. Nakakuha ng ideya si Lucy at sinabing, sobra na ang ginawa niya. Cain, siguradong sinadya ito ni Severin para lang inisin ka. Halos $17,000 ang halaga ng mga bote na iyon.
Nagtatampo ang mukha ni Cain matapos marinig iyon. Ang dami nito, pero masyado na siyang lumayo dito. Magkaklase kami dati. Kailangan ba akong paglaruan ng ganito? Kumunot ang noo ni Walter. I doubt that. Severin will never do something like this. Hehe, ngumisi si Lucy. He's capable of doing anything. Easton and I was going to get married and that guy went to the wedding and screwed my wedding. Ang kasal ko ay isang disaster dahil sa kanya. Ipinagpatuloy ni Cain ang kanyang kamay sa baywang ni Lucy. Talaga, tapos dapat magpasalamat ako sa kanya. Otherwise, I'll marry someone's ex-wife. That makes sense. Hindi na kita makikita kung hindi dahil sa kanya. Humajekik si Cain, pero mas mabuting lumayo siya sa akin pagkatapos ng ginawa niya ngayong gabi. Kung hindi, babayaran ko siya kapag nakita ko siya. Biglang pumasok ang isang magandang supervisor at nagsabi, ano pa ang hinihintay ninyo? Sige at ilagay ang mga bote sa mesa. Oy, hindi namin inutos yan. Inutos ba sila ni Severin? Tanong ni Lucy. Ngumiti ang supervisor. Oo, ang boss namin ang nag-utos sa kanila. Si Mr. Severin ang boss namin. Nandito na daw ang mga kaibigan niya pero kailangan na daw niyang umalis. Kaya in-order niya itong mga bote para sa inyo guys. Libre lahat ng gastusin niyo ngayong gabi. Kung hindi niyo maubos ang mga bote na ito, pwede niyo na itong itabi at bumalik para matapos na sa susunod. Ano? Siya ang nagbayad para sa mga bote na iyon. Nagulat si Matthew, oh my God. Hindi naman masyadong malaki ang bar na ito pero hindi rin masyadong maliit. Si Severin ang may-ari nitong bar. Napangiti si Walter. Si Lucy. I told you Severin is not what you said. He gave us those bottles and we don't have to pay anything tonight. Si Lucy ay hindi nakaimik at hindi na umarte na mayabang tulad ng dati matapos niyang malaman na hindi totoo ang sinasabi niya. Awkward din namang ngumiti si Cain. Sige, sige, sige. Ibaba niyo na sila. I think we have misunderstood him. He actually owned this bar at hindi man lang siya nagpaalam sa amin bago umalis. Malungkot na umupo si Lucy. Maghihintay siya hanggang sa bumalik si Severin para ibalita ang relasyon nila ni Cain at halikan siya para lang inisin si Severin. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na aalis si Severin ng ganoon kaaga. Napangiti si Timothy. Haha, mabait naman si Severin na mag-asikaso ng bayarin. Medyo marami nga siyang in-order. Mabilis na sinabi ni Queen, anuman ang lahat, hilingin namin na masaya kayong magkasama ni Cain dahil nagpasya kayong dalawa na magkasama. Tama, Lucy, Cain, hiling ko na maging masaya kayo sa hinaharap. Sabay taas ng baso ng iba. Ngumiti sina Lucy at Cain at itinaas ang kanilang mga baso para sabay na mag-toast. Pagkaalis ni Severin sa bar, bumalik siya sa bahay. Nang makarating na siya sa bahay, nakita niya ang isang nasa katanghaliang gulang na babae at isang bata at magandang babae na naninilip sa kanyang bahay. Nakita nila ang kanyang sasakyan na paparating at mabilis na nagtago sa likod ng isang puno. Pinart ni Severin ang sasakyan at bumaba. Saka siya naglakad papunta sa pinagtataguan nila at mahinang ngumiti. Come on, you don't have to hide anymore. Nakita ko na kayong dalawa nung nagmamaneho ako. Lumabas sina Candy at Lauren ng Moss Hall mula sa likod ng puno. Nakita ni Candy si Severin at napangisi. Haha, we didn't expect you to come home so late. I think luck is on our side now na nabangga ka namin. We were wondering if this villa belongs to you. Tumingin si Severin sa kanila at sinabing, kakapatay ko lang ng isang matandang lalaki kaninang hapon. Pinadala na naman ba nila kayong dalawa? Bakit ang daming assassins? I mean sino ang may napakaraming pera para patuloy na kumuha ng mga assassin para hayaan akong pumatay? Assassin. Kumunot ang noo ni Candy. We're not assassins. To be more exact, may nagpadala sa amin dito para patayin ka. We don't want to kill you but we don't have a choice. Pagkatapos noon, sinabi niya kay Lauren, Tita Lauren, mauuna na ako at susubukan ko kung gaano siya kalakas. Tumango si Lauren at pinaalalahanan siya, mag-ingat ka. Gagawin. Tumango si Candy.
Kaagad, lumukso siya sa madilim na kalangitan at ginamit ang madilim na gabi bilang pagbabalat kayo upang tumakbo patungo kay Severin. Naikuyom niya ang kanyang kamao at binigyan ng isang suntok si Severin. Bahagyang ngumiti si Severin at kinuyom din ng mahigpit ang kanyang kamao para sugpuin ang suntok ni Candy. Bang! Matapos magtagpo ang kanilang mga suntok, napaatras si Candy ng ilang talampakan ng layo bago siya makatayo ng tuluyan. Erg! Samuka si Candy ng isang subo ng dugo na may gulat na ekspresyon. Candy, nasaktan ka ba? I don't think he's a Grandmaster and not a level 9 Grandmaster. He's at least a level 1 Profound Master. You better let me handle him. Ikinuyom ni Lauren ang kanyang kamao nang may mahinang espiritual na enerhiya na tumatakip sa kanyang kamao. Level 3 Profound Master. Mahinang sabi ni Severin matapos makita iyon. Tita Lauren, hindi. Biglang nag-react si Candy at napatigil si Lauren sa paghila sa kanya. Ano yun, Candy? Lumingon si Lauren at gulat na napatingin kay Candy. Sabi ni Candy, nang lumaban ako sa kanya, nakita ko ang singsing. Ang singsing na ipinakita sa akin ng tatay ko. Pagkatapos noon, tuwang-tuwa siyang humakbang para magtanong, ang singsing ba sa daliri mo ay ang Dracodeus ring? Hinawakan ni Severin ang singsing at sumimangot. Kilala mo ang Dracodeus ring? Sino ka? Supreme Leader. Siya ang Supreme Leader natin. Natuwa si Candy kaya namula ang mata niya. Lumuhad siya, Supreme Leader. Ako si Candy, ang anak ng Hall Master ng Moss Hall. Kataas-taasang pinuno. Tumugon din si Lauren sa pamamagitan ng pagluhod. Hindi mailarawan ng salitang, shock, ang nararamdaman niya ngayon. Masyadong hindi kapanipaniwala na malaman na ang batang ito dito ay ang Supreme Leader ng Dracodos Temple, ang kanilang boss. Moss Hall, napatingin si Severin sa kanila. Very sincere sila at hindi niya akalain na nagsisinungaling sila. Mangyaring tumayo. Tumayo sina Candy at Lauren at puno ng excitement ang mga mata nila nang tumingin sila kay Severin. Matagal na akong nakatira sa Brookborn. Bakit hindi ko narinig ang Moss Hall dati? At bakit niyo ako sinusubukang patayin? Naisip ito ni Severin at sinabing curious, naniniwala ako na hindi ko kailanman sinaktan ang sinuman mula sa Moss Hall dati. Ipinaliwanag ni Candy, Supreme Leader. Ang Moss Hall ay hindi matatagpuan sa Brookborn. Ang aming punong tanggapan ay nasa Riverson. Napakaraming mga gang doon. Noong nakaraan, ang Moss Hall ay palaging umuunlad ng napakahusay. Matapos mamatay ang matandang Hall Master, wala nang maraming elite na mandirigma ang natitira. Ngayon, lahat ng tao sa Moss Hall ay halos hindi na nakaligtas. Huminto siya para huminga bago nagpatuloy, hindi sinasadyang natapakan ng Moss Hall ang daliri ng Blood Gang. Kaya nagsimula silang maghanap ng problema namin at pinilit kaming sumuko sa kanila at naging subsidiary gang nila. Walang choice ang tatay ko. Para maprotektahan ang Moss Hall, pumayag siyang magbigay ng kontribusyon sa kanila buwan-buwan at nangako na gagawin ang kanilang maruming trabaho para sa kanila. Dagdag pa ni Lauren, kami ay napilitang pumunta upang patayin ka dahil sa Blood Gang. Wala kaming pagpipilian at kaya narito kami. Tumango si Severin habang nakikinig. Ang Blood Gang na naman. Hehe, pinatay ko na ang marami sa mga elite fighter nila dahil tinulungan nila ang Cedar Gang para sirain ang Draco Hall. Kaya naman hinahabol nila ako. Sa puntong ito, ikinuyong niya ang kanyang kamao at sinabing, akala ko binalaan ko na sila sa pamamagitan ng pagpatay sa marami sa kanilang mga miyembro para mas alam nila kaysa hanapin ang problema ko. Jeez, nakakainis sila. Wala na akong choice kundi patayin silang lahat. Tuwang-tuwa si Candy sa narinig. Supreme Leader, nahanap ka na namin sa wakas. Sinabi sa akin ng tatay ko na hindi mabubuli ang Moss Hall kung andito ka pa at kung mahahanap ka namin. Hindi na kami matatakot sa Blood Gang. Sa kabaligtaran, nakasimangot si Lauren. Supreme Leader, sapat na ba ang loob mo para patayin silang lahat? Si Taran, ang gang leader ng Blood Gang ay isang level 7 Profound Master. Higit sa lahat, mayroon silang 3 elder na napakalakas lahat. Sa tingin ko naabot na nila ang level 8 Profound Masters level.
Walang makakatalo sa kanila, unless, isa kang level 9 Profound Master. Sus, hindi ko alam na napakaraming malalakas na manlalaban sa Blood Gang. Laking gulat ni Severin sa nalaman. Parang mas malakas ang Blood Gang kaysa kay Draco Hall. Talagang iba ang Riverson kaysa sa Brookborn. Ang mga gang ay malayong mas malakas kaysa sa mga nasa Brookborn. Hindi nakakagulat na sinisikap nilang palawakin ang kanilang mga teritoryo dito. Kumunot ang noo niya, Supreme Leader, may tiwala ka ba na lipulin ang Blood Gang? Ngumiti ng mahina si Severin. Don't worry, it's not going to be a problem. Pero medyo busy pa ako. Can we do it 2 days later? Tumango si Candy. Syempre naman. Sa wakas, mukhang excited si Lauren. Ang galing. Kung alam ng Hallmaster na natagpuan namin ang Supreme Leader, magiging masaya siya. Ngumiti si Severin. Please keep my identity a secret for now. The more people know about it, the easier I will be exposed. It's not good kung hindi natin sinasadyang alertuhan ang kalaban. Pinag-isipan niya ito at tinanong, "Oh, ano ang pangalan mo?" "Ako si Severin. Sa tingin ko alam mo ito." "Ako si Candy." Kabanata 440. Ako si Lauren at tinatawag akong Tita Lauren ni Candy. Nagpakilala sina Candy at Lauren. "Oh, ang pangalan ng tatay ko ay Mick Whitley," sabi ni Candy. Mick Whitley. Natigilan si Severin nang marinig ang pangalan. Isang mapait na ngiti ang pinakawalan niya. "Bakit Mick? May problema ba sa pangalang Mick?" Curious na tanong ni Lauren. "Ay, wala." Napangiti ng nakakahiya si Severin. Ang pangalang Mick ay nagpaalala sa kanya ng isang cartoon karakter sa anyo ng isang daga at nagkataon, si Mick ay ang Hallmaster ng Moss Hall. Kaya, ang tanong, sinasabi mo ba na hindi natin dapat sabihin sa tatay ko na nahanap ka na namin? Paano kung tumawag siya at magtanong? Tanong ni Candy. Dagdag pa ni Lauren, "Tama. Inaakala kong tatawagan niya kami at magtatanong tungkol sa pag-unlad bukas. Sinabi lang namin sa kanya ngayong gabi na nakita namin kung saan ka nakatira." Pinag-isipan ito ni Severin at sinabing, "Ano naman ang tungkol dito? Humanap kayo muna ng matutuluyan. Lauren, maaari kang tumawag ulit bukas at sabihin sa kanya na walang sinuman sa inyo ang makakapatay sa akin. Nasaktan ka ng husto at nahuli ko si Candy. Hilingin sa kanya na magdala ng ilang mga lalaki sa kanya upang iligtas si Candy. Sabihin na hihintayin ko siya sa kakahuyan. Papatayin ko si Candy kung hindi siya dumating." "Ano? Nakakatakot yan sa tatay ko." Nagulat si Candy sa narinig. Paano nagagawa ng kataas-taasang pinuno ang kwentong ito para lamang mailihim niya ang kanyang pagkakakilanlan? Nag-isip si Lauren ng sandali at nag-aalalang sinabi, posibleng isama niya ang miyembro ng Moss Hall. Pero nag-aalala ako kung hihingi siya ng tulong sa Blood Gang kung alam niyang nahuli mo si Candy. Iba ang naisip ni Candy, "I don't think that's possible. Blood Gang only want us to help them with their dirty work. Kahit nahanapin sila ng tatay ko, hindi rin nila tayo tutulungan. Hindi naman ganoon kahina ang tatay ko. On the contrary, if he knows that I was captured, I'm sure mabilis siyang sumugod dito kasama ang iba para hanapin si Tita Lauren." Tumango si Severin, "Pero kung sakali, mas mabuting huwag na kayong magpakita ni Lauren bukas. I will go find you when it's evening and we shall go to the wood together. After that, we can tell Mick about the situation." Napaisip si Lauren at sinabing, "Supreme Leader, natatakot ka bang may espiya sa Moss Hall? At lalala ito kapag nalaman ito ng Blood Gang." Tumango si Severin, "Oo, kailangan nating pigilan iyon. Tsaka, iisipin ng Blood Gang na talagang nagtatrabaho kayo para sa kanila kung mas maraming tao ang dinala ni Mick dito. Wala silang malalaman. Pagkatapos nito, pupunta ako sa Riverson kasama kayo kinabukasan at hahanap ng pagkakataon na patayin sila." "Sige, kikilos kami ayon sa plano mo." Sa ngayon, naisip ni Lauren na perpekto ang plano ni Severin. Tumango siya. Tumingin si Candy kay Severin at ngumiti. "Akala ko ang Supreme Leader ay isang matandang tao. Nagulat talaga ako na ikaw pala ito. Isang bata at guwapong lalaki."